Breaking news, US muling dinurog ang winter plan ni Putin. Hindi pa man tuluyang nakakabangon ang Russia sa mga drone strikes ng Ukraine sa mga oil refineries nito ay isa na namang bangungot ang kinakaharap ng Moscow matapos ang isang napakatinding hakbang na ginawa ng Estados Unidos. Hanggang saan aabot ang tensyon ng magkakalabang bansa at higit sa lahat ay paano ito tutugunan ni Putin. Pero bago ko simulan, ay hihingi lang sana ako ng isang like at subscribe. Malaking tulong na ito sa aming mga content creator. Salamat po. Sa loob ng maraming buwan, si Putin ay gumagamit ng iisa at paulit-ulit na strategy. Bawat missile na pinapalipad ng Russia sa power grid ng Ukraine ay may isang layunin: i-froze sa winter ang mga sibilyan ng Ukraine para mapilitan silang sumuko. Pero ngayong linggo, nakita ni Putin na bumagsak ang buong plano niya para sa winter. Nakakuha ang Ukraine ng isang bagay na nagpapawalang saysay sa lahat ng missile strike na iyon at nagkakagulo na ang Kremlin. Kakapirma lang kasi ng Ukraine ng kasunduan para mag-import ng American liquefied natural gas, sapat para mapatakbo ang buong bansa sa buong winter kahit gaano pa karaming missile ang pakawalan ng Russia. Ayon kay Kremlin spokesperson Dmitry Peskov sa Russian media, ang kasunduan ay insignificant. Pero sa pribadong usapan, sinabi na ng Energy Ministry ng Russia na isa itong malaking dagok sa kanila. Nangyayari ito habang winawasak ng Ukraine ang oil infrastructure ng Russia nang mas mabilis kaysa kaya itong ayusin ng Moscow. Noong ika-16 ng Nobyembre, muling pinasabog ng Ukraine ang Novokybesev Refinery, isa sa 10 pinakamalaki sa Russia, kung saan ito na ang pang-6 na beses na pinasabog ng Ukraine ang parehong pasilidad. Gumagawa ang refinery na ito ng mahigit 8 milyong metric tons ng langis bawat taon. Pero bago ang lahat, gaya ng iniisip ng karamihan, malamang nagtataka ka kung paano nadadala ang sapat na enerhiya para mapatakbo ang isang bansa mula United States papunta sa Ukraine. Nagsimula ang sagot 15 taon na ang nakalilipas sa shale fields ng Texas at Pennsylvania, kung saan ang teknolohiyang tinatawag na hydraulic fracturing ang nagpalabas ng natural gas na nakabaon sa ilalim ng mga bato na dati ay imposibleng maabot. Pagsapit ng 2023, dahil sa pagbabagong ito, naging pinakamalaking natural gas exporter sa buong mundo ang United States. Nagsusupply sila ng mahigit 11 bilyong cubic feet ng liquefied natural gas bawat araw, mas marami kung ikukumpara sa Russia, Qatar o Australia. May 15 export facilities ang United States sa Gulf Coast na nagpapalamig ng sobra-sobra sa natural gas hanggang negative 260 degrees Fahrenheit na nagpapaliit sa volume nito ng 600 beses. Ibig sabihin, ang mga tanker na dati ay kakasya lang ng swimming pool na dami ng gas kung vapor form. Ngayon ay kayang magdala ng sapat na liquefied gas para mapatakbo ang buong lungsod. Ang lahat ng American LNG na iyon ay dumadaloy papuntang Europe, Germany, France, Netherlands, habang ang Ukraine noon ay walang paraan para makakuha nito. Nagbago iyon noong Oktubre ng nakaraang taon nang matapos ng Greece ang Alexandroupolis LNG Terminal, isang floating platform sa hilagang silangang coast ng Greece na kayang magproseso ng higit 5 bilyong cubic meters ng gas bawat taon. Pero hindi ang mismong terminal ang tunay na malaking pagbabago. Ito ay dahil sa koridor na nabuksan. Sa pamamagitan ng mga umiiral na pipeline na papuntang hilaga mula Greece, dumadaan sa Bulgaria, Romania at Moldova, sa wakas ay maaabot na ng American LNG ang Ukraine sa pamamagitan ng tinatawag na Vertical Gas Corridor. Sa loob ng 3 dekada, ang mga pipeline na ito ay nagdadala ng Russian gas pababa sa Balkans. Pero ngayon, umaandar na sila ng pabaligtad. Umaakyat na ngayon ang American gas sa mismong infrastrukturang ginawa ng Russia para kontrolin ang rehiyon. Kung ganun ay bakit hindi ito nangyari noon pa? Bueno, wala pa kasing sapat na import capacity ang Greece. Ang Revusa terminal malapit sa Athens ay halos sapat lang para tugunan ang pangangailangan ng Greece. Ang Alexandroupolis terminal ay inabot ng 3 taon bago matapos at ang mga operator ng pipeline ay kinailangang baligtarin ang direksyong daluyan ng dekada-dekadang lumang infrastruktura na dati ay ginawa para dumaloy sa opposite direction. Kinailangan nito ng bagong compression stations, metering equipment at matinding koordinasyon ng 4 na bansa. Sa kasalukuyan, kayang maghatid ng koridor ng 5 bilyong cubic meters bawat taon papuntang Ukraine at pinalalawak na ito ng Greece para maging 8 bilyong cubic meters. Para sa konteksto, ang kabuuang konsumo ng Ukraine sa gas ay nasa around 30 bilyong cubic meters bawat taon, kaya halos 1/3 ng pangangailangan ng Ukraine ang kayang sagutin ng American supply na ito. Ang kasunduang ito ay hindi lang tungkol sa pagpainit ng mga tahanan sa Ukraine ngayong winter.
Ito ay tungkol sa pagwasak sa monopolyo ng Russia sa enerhiya habang buhay. Magsisimula na agad ang pag-import ng Ukraine ng American LNG. Ibig sabihin, sakop na ang heating, kuryente at supply sa industriya sa buong winter kahit gaano pa karaming missile ang pakawalan ng Russia. Ayon sa Moscow Times, inamin ng Energy Ministry ng Russia na ito ay isang seryosong dagok, pagkawala ng leverage na bawasang long-term revenue at humihinang kakayahang idiin ng Ukraine at ang mga kaalyado nito sa mga susunod na taon. Gumastos ang Russia ng 3 taon at daan-daang milyong dolyar para sa mga precision missile na tumatama sa power infrastructure ng Ukraine. Bawat strike ay nangangailangan ng pagpaplano, milyon-milyong gastos, intelligence gathering at target coordination. At ngayon, isang tanker mula Amerika tumatawid ng Atlantic ay kayang palitan ang pinsalang iyon sa loob lamang ng ilang araw. Pero lumalampas pa ito sa ngayong winter lang. Ayon sa Reuters, ang mga European investor ay mas tumutulong na ngayon kasama ng Amerika. Pinupunduhan ang LNG corridor hindi lang para suportahan ang energy needs ng Ukraine, kundi para ipakita ang nagkakaisang paninindigan laban sa pressure ng Russia at para bawasan ang long-term na kahinaan sa energy mix ng Ukraine. Ito ang Phase 1 ng Vertical Gas Corridor. Sa huli, kokonekta ito mula Baltic hanggang Balkans. Mahigit 100 milyong consumer sa Eastern Europe, Poland, Romania, Bulgaria, Moldova, Slovakia, Hungary ay magkakaroon ng access sa American LNG. Pinalalawak na ng Greece ang kapasidad mula 5 bilyong cubic meters tungo sa 8 bilyong cubic meters bawat taon. Ang 30 taong monopolyo ng Russia sa enerhiya napalitan sa loob ng 3 taon. Iniulat ng Kyiv Independent na ang pagpapatakbo ng mga negosyo at pagpapanatili ng init sa mga tahanan sa gitna ng agresyon ng Russia ay may malaking epekto sa pag-iisip. Pinipigilan nito ang layunin ng Moscow na wasakin ang moral at pinapalakas ang posisyon ng Kyiv sa loob ng bansa at sa mga international negotiation. Pero simula pa lang ito ng problema ni Putin sa enerhiya. Noong ika-16 ng Nobyembre, nagliwanag ang kalangitan sa Samara Oblast. Dahil sa apoy habang nasusunog naman ang Novakochevka Oil Refinery, kinumpirma ng General Staff ng Ukraine ang pag-atake sa pasilidad na iyon, isa sa pinakamalaking refinery ng Russia na may annual production capacity na higit 8 milyong metric tons ng oil. Sinabi naman ng Defense Ministry ng Russia na nasabat nila ang 23 Ukrainian drones sa Samara Oblast noong gabi ng pag-atake pero nasusunog pa rin ang refinery. Bago ang araw na iyon, nauna ng pinasabog ng Ukraine ang Ryazan Oil Refinery. Ayon sa Defense UA, winasak ng puwersa ng Ukraine ang isang drone storage base ng elite na Russian Rubicon drone unit at isang fuel at lubricants pumping station sa pansamantalang sinasakop na Donetsk Oblast. Tinawag ni Zelensky ang long-range strikes ng Ukraine na mga parusang nagbibigay ng malinaw na resulta sa anyo ng araw-araw na paghina ng kakayahan ng Russia. Ayon sa ulat ng General Staff, nasa 70 hanggang 75% ng mga strike ay gumagamit ng mga armas na gawa mismo sa Ukraine. Iniulat ng Kyiv Independent na ang mga video ng pag-atake ay nagpapakita ng pagpapalipad ng bagong Bars jet drones ng Ukraine. Hindi umaasa ang Ukraine sa pahintulot o supply mula sa Western countries, kaya kaya nilang ituloy ang kampanyang ito ng walang tigil. At sa bawat refinery na nasusunog, nababawasan ang kita ng Russia na siyang pinanggagastusan ng digmaang ito. At habang pinapanood ng Russia na nasusunog ang mga refinery nito, ang Ukraine naman ay gumagawa ng mga kasunduan para siguruhin ang kalangitan nito. Noong ika-17 ng Nobyembre, nakipagkita si Zelensky kay French President Emmanuel Macron. Nag-post si Zelensky sa X at sinabi na ihanda na rin ang isang makasaysayang kasunduan kasama ang France. Magkakaroon ng malaking pagpapalakas sa ating combat aviation, air defense at iba pang kakayahan sa depensa. Ayon sa schedule ng pagbisita, magaganap ito sa Monday. Ayon sa Reuters, maaaring kabilang sa kasunduan ang isang 10 taon na Strategic Aviation Agreement na magbibigay ng multi-role Dassault Rafale combat jets sa Ukraine. Ang buong strategy ni Putin ay nakabase sa isang palagay na darating ang panahon na mawawala ang interes ng West at matutuyo ang suporta. Pero ang nangyayari, pumipirma ang Europe ng 10 taong commitments. Sabi pa ng Reuters, ang ilang jets ay maaaring manggaling direkta mula sa stock ng France habang karamihan ay magiging bahagi ng plano ng Ukraine na bumuo ng fleet na 250 warplanes kasama ng US F-16 at Swedish Gripens. Ayon sa mga source na may alam sa usapan, iniulat ng Reuters na maaaring kabilang din sa kasunduan ang karagdagang SAMP-T air defense systems mula sa stock ng France o mula sa long-term next generation orders kasama ang missiles at anti-drone systems. Ang mga training program para sa advanced jets ay inaabot ng taon at iyon ang punto. Hindi inaasahan ng France na matatapos ang digmaang ito sa susunod na buwan. Plano nilang bigyan ng Ukraine ng kakayahang ipagtanggol ang sarili sa loob ng susunod na dekada.
Ayon sa opisina ni Macron, ang layunin ay ilagay ang kahusayan ng France sa industriya ng armas para sa depensa ng Ukraine at bigyan ito ng mga sistemang kailangan upang tumugon sa agresyon ng Russia. Pero mas malalim pa ito. Inanunsyo ng opisina ni Zelensky na ang Security Cooperation Agreement na pinirmahan ng Ukraine at France ay muling nagpapatibay sa kanilang matibay na pangako sa strategic objectives ng isang malaya, independent, demokratiko at soberanong Ukraine sa loob ng internationally recognized borders nito noong 1991. Ang 1991 borders na nangangahulugang Crimea, na nangangahulugang Donbas, na nangangahulugang ang France ay nag-commit sa sulat na susuportahan ang buong territorial integrity ng Ukraine. At hindi nag-iisa ang France sa pangakong ito. Ayon sa Reuters, ang France kasama ang Britain ay nagtutulak ng isang koalisyon ng mga humigit kumulang 30 bansa na handang magpadala ng tropa at resources sa Ukraine o sa western borders nito kapag nagkasundo sa peace deal laban sa Russia. Tinitiyak na may sapat na long-term military at economic aid ang Ukraine para mapigilan ang mga susunod na atake ng Russia. 30 bansa hindi lang sumusuporta sa Ukraine ngayon, kundi sumusuporta pa rin pagkatapos ng peace deal upang matiyak na hindi nasusubukan ng Russia ito muli. Ito ay nangyayari habang patuloy na bumabagsak ang international operations ng Russia. Matatanda ang kinansela ng Lukoil, isa sa pinakamalaking oil companies sa mundo, ang lahat ng kontrata para sa operations nito sa Iraq. Ito ay humigit kumulang 7% ng total oil production ng Iraq. Ayon sa maraming ulat, idineklara ng Lucille ang force majeure, isang legal na termino na nangangahulugang hindi nila kayang tuparin ang kontrata dahil sa mga pangyayaring wala sa kanilang kontrol. Ang mga pangyayaring iyon ay ang US at EU sanctions na ipinatupad noong katapusan ng October. Sinuspindi ng Iraq ang lahat ng cash at crude oil payments sa Lucille bilang pagsunod sa Western sanctions. Sinubukan ng Lucille na ibenta ang mga foreign assets na ito. Nilapitan nila ang Swiss commodity trader na si Ganv. Pinigilan ito ng US Treasury. Pinupondohan ng oil revenue ng Russia ang digmaan. Kapag naputol ang kita na iyon, field by field, contract by contract, bumabagal ang war machine. Samantala, ang ilang natitirang kaalyado ng Russia ay nag-iingat sa kanilang posisyon. Tumaas ang biniling US oil at liquefied natural gas ng China noong nakaraang buwan. Ang import ng Russian crude ng China ay nanatili sa parehong level habang ang American energy exports papuntang China ay tumaas ng malaki. Ganoon din ang ginagawa ng India. Bumibili sila ng discounted Russian oil sa buong digmaan, pero tumaas din ang binili nilang US energy at defense equipment. Nakikita nila ang humihinang kapangyarihan at ayaw nilang malunod kasama nito. Mas mabilis na uubos ng Russia ang foreign reserves kaysa sa inaasahan ng sinuman. Ang growth projections para sa kasalukuyang taon ay kasing baba ng wala pang 1%. Magulo ang galaw ng ruble. Nilalamon ng inflation ang ipon ng mga Russian, habang ang Ukraine ay nakakakuha ng American energy, French jets at domestic weapons production. Ang Russia ay nawawalan ng fuel production, international contracts at reserves. Ang Ukraine ay suportado ng United States, France, Germany, Britain, Poland, habang ang Russia ay lalong umaasa sa North Korea at Iran para sa basic military supplies. Araw-araw na nagpapatuloy ito, humihina ang Russia habang lumalakas ang Ukraine. Nakikita ni Putin ang parehong numero na pinag-uusapan natin. Alam niya na sira na ang winter weapon niya. Alam niya na nasusunog ang mga refinery niya. Alam niya na ang West ay committed para sa isang dekada. At alam niya na lumiliit ang ekonomiya niya. Ang tanong ay hindi kung mabibigo ang strategy ni Putin, kundi kung gaano katagal bago niya ito aminin. Ang mga plano ng Russia ay hindi lang nagkakawatak-watak, bumagsak na ang mga ito. Si Putin lang ang hindi pa nakakaalam kung ano ang susunod.